Nagsimula ang palabas kay Lee kasama ang kanyang anak na si Cheshi. Ang kanyang ina ay namatay 7 years ago. Sa araw na ito ay ang kaarawan ni Cheshi, lumabas siya upang makasama ang kanyang mga kaibigan. Habang ang kanyang ama ay pumasok sa trabaho sa isang construction site. Sa gabi habang umulan, si Cheshi ay nagtanong sa ama kung pwede ba siyang umuwi mag-isa dahil nasa trabaho pa ang kanyang ama. Nang makarating siya sa huling hintuan ng bus ay nagpasya si Cheshi na maglakad pauwi nang hindi niya alam na may sumusunod sa kanya. Pagdating ni Lee sa bahay akala niya ay nandoon na si Cheshi, ngunit laking gulat niya nang malaman niyang hindi pa ito umuwi. Sinimulan ni Lee na tawagan ang kanyang mga kaibigan at hinanap kung saan-saan upang mahanap ang kanyang anak na babae. Kinaumagahan ang bangkay ng isang teenager na babae ay natagpuan sa ilog. Isang pulis na nagngangalang Liang Jun ang binigyan ng trabaho para hawakan ang kasong ito. Siya at ang kanyang team ay nagsimulang maghanap ng mga ulat ng mga nawawalang tao. Sa lalong madaling panahon pagkatapos dumating si Lee sa istasyon ng pulisya upang iulat ang kanyang nawawalang anak na babae na si Cheshi. Si Lee ay hindi makapaniwala nang makita niya ang katawan ng kanyang anak. Hindi niya mapigil ang umiyak dahil nawalan siya ng anak. Nang tanungin ni Lee kung paano namatay si Cheshi, sinabi ni Liang Jun na kailangan muna nilang magpa-forensic exam. Sinabihan niya si Lee na umuwi at maghintay ng karagdagang balita. Kinaumagahan ay nasa labas ng police station si Lee na naghihintay para sa mga resulta. Hinintay niya ng higit sa 24 na oras ngunit hindi lumabas si Liang Jun upang makipag-usap sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang isa pang opisyal na nagngangalang Wong at sinabi kay Lee na ang forensic team ay nakakita ng mga pasa sa mga kamay at paa ni Cheshi. At may mga palatandaan na nasaktan siya ng isang tao na nangangahulugan ito na bago siya namatay si Cheshi ay sinaktan. Sa halip na sabihin kaagad ni Liang Jun ay nagpa siya na panatilihing sikreto sandali ang impormasyon. Upang mapanatiling kalmado si Lee at maghintay ng mas magandang oras upang sabihin sa kanya. Sa susunod na gabi ang koponan ni Liang Jun ay nakakuha ng CCTV footage mula sa istasyon ng tren na nagpapakita ng isang mukhang kain na hinala. Sa lalong madaling panahon matapos na subaybayan ni Liang Jun at ng kanyang koponan ang plate number. Si Liang Jun ay nalaman na ito ay pag-aari ng isang lalaki na nagngangalang Zhang. Nang dumating ang dalawang pulis sa lugar ni Zhang, nakita niya ang cellphone ni Cheshi na naiwan noon. Mabilis na kinuha ni Zhang ang cellphone at nagtungo sa kanyang kwarto. Napag-alaman na noong gabi ng insidente si Zhang na driver ay kasama ang dalawa pang sospek na naghahanap ng tao sa paligid ng istasyon. Nakita nila si Cheshi na naglalakad mag-isa at nagpas siyang dalhin siya sa pamamagitan ng pagpapawalang malay gamit ang isang gamot. Habang si Cheshi ay wala pa ring malay dinala nila siya sa kanilang hideout. Ang plano nila ay gumawa ng mga video para ibenta sa mga collector. Ayaw sumali ni Zhang dito, inutusan lang siya ng kanyang ama na iuwi ang sasakyan at hindi naman sinadya ni Zhang na masangkot at napilitan siyang maging driver ng mga sospek. Hindi pala talaga kaibigan ni Zhang ang mga sospek pero nabuli siya para tulungan sila. Nang iwan na ni Zhang ang isa sa mga sospek, pinagbantaan si Zhang na huwag niyang sabihin sa pulis. Si Zhang ay natakot ay walang ibang pagpipilian kundi hayaan silang gawin ang gusto nila. Kinabukasan si Zhang ay binubuli ni Joe at ang isa pang sospek na Zihan, nang magmungkahi siyang pumunta sa pulis. Doon nakaramdam ng kawalan ng magawa si Zhang at maaari lamang manahimik nang magbanta si Joe na sasaktan siya at ang kanyang pamilya. Gayunpaman dahil hindi niya madala ang kasalanan ay nagpasya si Zhang na gamitin ang cellphone ni Cheshi. Upang magpadala ng mensahe kay Lee kasama ang mga pangalan ng dalawang sospek at ang kanilang hideout address. Pagkatapos matanggap iyon agad na pinuntahan ni Lee ang nasabing address, pagdating ni Lee ay nakita niya ang susi ng pinto at pumasok kaagad. Si Zihan isa sa mga sospek ay bumalik sa lugar. Habang si Lee nakita ang bag ng kanyang anak at nakita niya si Zihan na naglalaro ng video na sinasaktan nila si Cheshi. Puno ng galit inatake ni Lee si Zihan bagamat sa una ay halos matalo si Lee. Ngunit nang nakita ni Lee ang mukha ni Cheshi sa video ito ay nagbigay sa kanya ng lakas para lumaban. Pinalo niya si Zihan sa ulo ng maraming beses gamit ang baseball bat. Maya-maya kinuha ni Lee ang flash drive kasama ang video evidence at punit na litrato ni Joe, bago umalis palayo at determinado siya na maghiganti. Habang si Liang Jun at ang kanyang team ay dumating,
na tumugon sa isang ulat tungkol sa bangkay ni Zihan na natagpuan sa isang kakila-kilabot na kondisyon. Sa oras na iyon ay mabilis na nahulaan ni Leang Jun na ang taong responsable ay isang ama na naghahanap ng katarungan para sa kanyang nawalang anak. Simula nang mamatay si Zihan ay mabilis na natunton at inaresto ni Leong Jun si Zhang na kilalang malapit sa dalawang sospek. Dinala nila si Zhang sa himpilan ng pulisya para tanungin. Noong gabing iyon ay nakauwi na si Zhang matapos ideklarang inosente dahil sa kawalan ng ebidensya. Ngunit ang kanyang mga magulang lalo na't ang kanyang ama ay pinagalitan siya ng husto at si Zhang na matagal nang naiinis ay biglang sumigaw pabalik sa kanyang ama. Nakaramdam siya ng pagkadismaya dahil hindi siya pinaniwalaan ng kanyang ama sa kabila ng kanyang pagiging inosente. Si Zhang ay labis ang sama ng loob dahil ang kanyang ama ay patuloy na sinisisi at nagdududa sa kanya doon. Mariin niyang depensahan ang sarili na ipinahayag ang kanyang pagkabigo. Nagulat ang kanyang ama sa reaksyon ni Zhang na kadalasan ay hindi siya lumalaban. Ngunit hindi na nakayanan ni Zhang ang hindi patas na pakikitungo sa kanya. Samantala sa istasyon ng pulisya ay may dumating na mayamang mag-asawa matapos tawagan ni Leang Jun. Sila ay ang mga magulang ni Joe na kasalukuyang nawawala. Sa halip na mahiya o makonsensya sa ugali ng kanilang anak, gusto ng mga magulang ni Joe na magbigay ng pera sa mga magulang ng biktima para manahimik sila. Hindi pala si Cheshi ang unang biktima ni Joe at ng kanyang mga kaibigan at doon iba pang mga babae na nagdusa din. Sa sandaling iyon ang isa sa mga magulang ng biktima na ang anak na babae ay labis na naapektuhan ng insidente. Ay sumalakay sa mga magulang ni Joe, doon ang ama ay umiiyak sa pakiramdam na walang magawa. Si Leang Jun ay nakiramay sa kanya at sinubukan itong pakalmayan. Hindi tulad ng ama ng biktima na si Lee na nagpunta sa isang residential area sa labas ng lungsod para maghanap ng pansamantalang matitirhan. Nagpasya siyang umupo ng kwarto sa isang babaeng may-ari na nagbigay sa kanya ng shabby room na bihirang gamitin. Sa kabila ng mahihirap na kondisyon, gusto lang ni Lee na mahanap ang huling sospek na si Joe, na may flash drive na naglalaman ng mga video ng mga sospek. Nakita niya ang isang video na nagpapakita kay Joe na nakasakay sa isang motor kasama ang pangalan ng isang repair shop na madalas niyang binisita. Nang walang paghahanda dumiretso si Lee sa workshop na may larawan ni Joe. Isa sa mga empleyado ng workshop ay binato ng peanut shell si Lee. Ngunit hindi niya ito pinansin at pinuntahan niya ang may-ari. Doon nakita ni Lee ang isang CD na may label na istasyon ng Tren High School Video, na nagpapatunay na ang may-ari ay isang collector ng hindi naaangkop na mga video na ibinebenta ni Joe. Nang walang pag-aalinlangan inatake at pinatay ni Lee ang may-ari at ang empleyado. Bago pinatay ang may-ari, si Lee ay nakakuha ng impormasyon tungkol sa sikretong hideout ni Joe sa isang lumang hotel. Sa lalong madaling panahon pagkatapos kumuha si Lee ng baril na may 2 natitirang bala mula sa pagawaan. Kasabay nito ang babae na may-ari ng Popahan, na bahay na inupahan ni Lee nalaman ang balita tungkol sa isang lalaking naghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. Nakilala niya mula sa balita at napagtanto niyang si Lee ang taong umuupa sa kanyang bahay. Nang gabing iyon nang bumalik si Lee ay hiniling ng babae na umalis dahil hinahanap ng mga pulis ang lugar. Ngunit nang makita ang malungkot na mukha ni Lee ay naawa siya sa kanya at pinayagan siyang manatili sa silid. Habang tinutunton ng mga pulis ang hideout ni Joe nakita ni Lee ang lumang hotel na tinutuluyan ni Joe. Dahil ang lugar ay binabantayan na ng maraming pulis ang babae na may-ari ng paupahang bahay at may anak na babae ay nag-alok na tulungan si Lee na makahanap ng ligtas na lugar. Ngunit ang main na daanan ay may nakaharang ng mga pagguho ng lupa. Kaya nagpasya si Lee na mag-shortcut sa kagubatan. Sa parehong oras dumating si Leang Jun at ang kanyang team sa hotel at nagsimulang maghanap. May nakita silang isang batang babae na banihag ni Joe, natakot siyang umalis dahil nagbanta si Joe na maglabas ng isang video kung sinubukan niyang tumakas o magsumbong sa pulisya. Kahit si Leang Jun ay nag-alok ng proteksyon sa kanya ay natatakot siyang magtiwala sa kanila. Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Joe sakay ng kanyang motor, nakarating din sila sa lokasyon. Bago pumasok si Joe ay tinawagan ni Joe ang babae upang tingnan kung ligtas ba ito. Sa halip na tulungan ang mga pulis ay sinigawan ng dalaga si Joe na umalis agad doon. Sinubukan ni Joe na tumakas sakay ng kanyang motor. Ngunit binaril siya ni Leang Jun dahilan upang mabangga si Joe at tumakbo sa gubat. Si Leang Jun at ang kanyang team saka tumutok sa paghabol kay Lee imbes na kay Joe.
Kaya naman nakatakas si Joe, at hindi nila ito nahuli. Isang gabi si Zhang na kasama ng mga pulis ay tumawag kay Joe na naubusan ng pera. Noong mga oras na iyon ay hiniling ni Zhang kay Joe na dalhan siya ng pera sa istasyon ng tren. Si Joe ay nagmula sa isang napakayamang pamilya. At nag-aalala si Zhang na maaaring gamitin ni Joe ang kanyang kayamanan upang makakuha ng mas magaan na sentensya o kahit na maiwasan ang lahat ng mga kaso. Upang maiwasan ang panganib na makatakas sa batas at pananakot muli sa kanya. Sinabi ni Zhang kay Lee ang tungkol sa nakaplanong pagsalakay ng mga pulis na umaasang mapipigilan ni Lee si Joe ng tuluyan. Sa susunod na araw pinalibutan ng mga pulis ang istasyon ng tren at sinabihan siya ni Zhang na manatiling kalmado at kumilos ng normal. Gayunpaman ang kanyang kaba ay mahirap itago. Nang dumating si Joe ay mabilis niyang napagtanto na nakikipagtulungan si Zhang sa mga pulis at sinubukang tumakbo. Sa kabilang banda, si Lee na armado ng baril na nakatago sa tela ay pumunta sa kabilang direksyon upang harangin si Joe. Sa harap ng maraming saksi hinarap ni Lee si Joe na labis na natakot at humingi ng tawad. Nangako si Joe na magbabago at hindi na muling gagawa ng ganoong masamang bagay. Gayunpaman ay hindi mapapatawad ni Lee si Joe, dahil si Cheshi ay nawala ng tuluyan. Hinayla ni Lee ang gatilyo nang barilin siya ng mga pulis mula sa iba't ibang direksyon. Matapos ang tensyon ay idineklarang patay si Lee habang papunta sa ospital. Habang si Joe ay nakaligtas, ngunit nasugatan na may tama sa mata mula sa bala. Dahil sa pangyayaring ito gumawa ng bagong batas ang gobyerno para sa mabibigat na krimen na ginawa ng mga kabataan. Sinasabi nito na kung ang 12 taong gulang o mas matanda ay gumawa ng malubhang krimen na sinasadya ay parusahan sa parehong paraan bilang isang may sapat na gulang. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.